Ang mga tauhan sa kwentong Kapayapaan sa Madaling Araw ay sina Andong, Tutong, Tasya at Aling Petra. Si Andong ay ang pangunahing tauhan sa kwento. Siya ay isang lalaking namumuhay sa kahirapan at siya ay namamalimos sa labas ng simbahan sa Quiapo. Siya ay may katangiang mapagmahal sa mga taong kanyang napapaligiran at siya ay mapagbigay sa mga tao sa kabila ng kahirapan ay kanyang natustusan ang batang si Tutong. Si Tutong ay isang batang kasama ni Andong sa kwento. Siya ay isang 6 na taong gulang at siya ay nagpapakita ng pagkakaroon ng pangarap at kasiyahan sa simpleng bagay tulad ng pagkakaroon ng pandesal at pansit. Si Tasya naman ay isang dating kasama ni Andong na umalis sa puder dahil sa hirap ng buhay at ito ay sumama sa isang tsuper ng boats. So si Aling Tasya ay ang tagapangalaga ni Tutong sa tuwing ito ay wala. Ngayon, dumako naman tayo sa teorya. So ang kwentong Kapayapaan sa Madaling Araw ni Aurelio L. Ordonez. Ang teoryang ito ay teoryang realismo. Bakit? Dahil kung ating tatalakayin at babasahin ang kwento, ito ay nagpapahayag sa tunay na buhay ng isang tao na kung saan ito ay nangyayari sa totoong buhay. Base sa linya ni Andong, sa diwa ni Andong nagpapamiling ng isang kapasyahan, masarap mangarap, ngunit mapait kung alam mong hindi na matutupad. So, may pinapakita at may pinapahayag doon na sa teoryang realismo ay mas pinapakita ang tunay na pangyayari kaysa kasiyahan na kung saan ito ay nangyayari sa buong buhay. Tulad na lang ni Andong na namamalimos sa Quiapo na kung saan ito ay kanyang ginagawa upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang anak. Sa kwentong Kapayapaan sa Madaling Araw, isa sa pangunahing isyong palipunan sa kwento ito ay ang kahirapan. Sa linyang hindi niya malaman ngayon kung ano ang gagawin sa kanyang kapag-imusan. Ang kwento ay nagpapakita ng realidad ng kahirapan sa buhay ng pangunahing tauhan na si Andong at ang kanyang anak na si Tutong. Ang pagiging mahirap ay nagtutulak sa kanila ng mag-asawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang kanilang buhay kahit na ang mga ito ay hindi kanais-nais o nagdudulot ng kasiyahan. Halimbawa, ang paglalakad ni Andong at Tutong sa ulan upang hanapin ang kapayapaan at makahanap ng pagkain ay nagpapakita ng pagtitiis at determinasyon sa kabila ng kahirapan. Ayon sa Philippine Statistic Authority o PSA noong Agosto 15, ang eksaktong bilang ng mahihirap ay 19.99 million. Ibig sabihin 2.3 milyong Pilipino ang nagdadagdag sa mahihirap na sa loob ng 3 taon. Dumako naman tayo sa damdamin, isip at asa sa kwentong Kapayapaan sa Madaling Araw ni Rogelio L. Ordonez. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Binibining Alayka Marisia Bejo at ang una nating talakayin ay ang bisa sa damdamin sa kwento. Ang bahagi ng kwento na aming napili ay ang pahayag na wala siyang madamang kasiyahan nang bilangin niya yun. Di tulad noon, di gaya kahapon na kapag kabinsing ng mga bariyang iyon ay nagdulot sa kanya ng lakas at pananabik na makita si Tutong. Sa linyang ito, malalaman natin na napakalaking papel ng barya sa buhay ni Andong at ni Tutong. Barya ang solusyon upang silang mag-ama ay mabuhay at makakain. Ngunit ang perang kanilang pinanglimos ay hindi sapat upang tustusan ang kanilang pangangailangan. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Nagsumikap si Andong na masususan ang pangangailangan ng kanyang anak na si Tutong. Ang ikalawang pahayag na aming napili ay ang bakit kailangan ng mangarap, masarap pangarap, ngunit mapait kung alam nating hindi matutupad. Paano si Tutong kung wala siya? Lahat ng tao ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay na gusto nilang makamit. Sa linyang ito, malalaman natin na kahit si Andong ay isang pulubi, ay may pangarap sa buhay, hindi lang para sa kanyang sarili, pati rin para sa kanyang anak. Nagsumikap si Andong na magbigyan ng magandang buhay ang kanyang anak na si Tutong, kahit kakakaunti lang ang baryang nakukuha sa panlilimos. Pag-usapan naman natin ang kabisaan sa isip. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Binibining Kate Ashley Nicole O. Tonya. Ang bahagi sa kwento na aming napili ay ang pahayag na sa diwa ni Andong, nagtutumining ang isang kapasyahan. Masarap mangarap, ngunit mapait kung alam mong hindi na matutupad.
Mababatid sa pahayag na ito ang pagpapasya ni Andong na ayaw na niyang mangarap pa. Dahil sa kahirapan at pagkakaroon ng problema sa kalusugan, mas ninanais na lamang ni Andong na makuha ang kapayapaan kasama si Totong kaysa maghirap pa sila ng matagal. Sa bahaging ito, nabago ang aming pananaw hinggil sa pagtupad ng pangarap. Nabigay ito ng malawakang pagbabago sa aming perspektibo na hindi hadlang ang kahirapan sa pagtupad ng pangarap. Bagkus, napagtanto namin na may epekto ang kahirapan sa paggamit ng pangarap. Sa tugon ng masa survey ng Okta mula Hulyo 22 hanggang 26, may 50% o 13.2 milyong pamilyang Pinoy ang kinokonsendera na sila ay mahirap, mas mataas sa 11.3 milyon noong Marso 2023. Masasabi umangat to 1.9 milyon ang bilang ng pamilyang Pinoy na naghihirap. Hindi lumiit, bagkus ay lumaki ang bilang na naghihirap sa Pilipinas. Ngayon, dumako naman tayo sa kabisaan sa asal. Ang napili na ni Pahayag ay, masarap mangarap, ngunit mapait kung alam mong hindi na matutupad. Sa bahagi nito sa kwento, may nabago sa aming pag-uugali. Napagtanto namin na huwag husgahan ang mga taong mas pinili ang ibang bagay kaysa tuparin ang kanilang pangarap. Napagtanto rin namin na mas mabuting pairalin ang umunawa kaysa ang humusga. Ipagpalagay nating halimbawa ang edukasyon. Ayon sa pinakahuling taya ng Philippine Statistics Authority or PSA, humigit kumulang 18.6% ng mga kabataang edad 5 hanggang 24 ang mas piniling magtrabaho kaysa mag-aral. Isa ang problema sa pinansyal sa mga dahilan kung bakit hindi nag-aaral ang mga kabataan. Mahihinuha natin na mas inuna nila ang hanap buhay kaysa tuparin ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Mga tauhan sa kwentong Para kay Soledad Buenavista, ang pukpok naming ina. Ang kwento ay may dalawang importanteng mga tauhan. Ang anak ni Soledad Buenavista o ang nagsilbing nagkikwento ng kwento ng kanyang ina, at syempre, ang bida sa kwentong Soledad Buenavista. Ang anak ni Soledad Buenavista ay may katangian sa kwento at isang anak na maagang namulat sa kahirap. At sa buhay lansangan, siya rin ang panganay ni Soledad. Si Soledad naman ay isang pukpok. Ang katangian niya sa kwento ay isang mapagmahal na ina sa kanyang 10 anak na tinataguyod niya sa pamamagitan ng pangangalakan ng bakal at bote, ngunit hindi ito naging sapat. At may mga iba namang karakter na nating nakita sa kwento, at ito ay mga pangkat ng mga bata. Ang katangian nila sa kwento ay mga batang higit na sa lansangan ay palaboy-laboy. Ang mga pangkat ng mga bata sa kwento ang namulat sa anak ni Soledad sa kanyang trabaho. Para naman kay Soledad Buenavista, ang pukpok naming ina, ay ito ay isang teoryang sosyologikal na kung saan ipinapahiwatig ng isip, damdamin at personalidad ng mga tao, ng mga tauhan sa kwento, na kung saan ang isang ina ay nagbago dahil may nag-udyok na mabuo ito, na kung saan siya ay naging pukpok para matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga anak, na ito ang sosyologikal, at itong kwento ito ay sumasalamin sa nangyayari sa lipunan, na kung saan ito din ay nangyayari sa pamilya. So, ang realismo at sosyologikal ay nakapaloob sa kwentong Kapayapaan sa Madaling Araw at Para kay Soledad Buenavista na ang pukpok namin ina. So, ano nangyayari ito? Ang mga kwentong ito ay nangyayari sa katumbuhan na ito ay kinakaharap, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Sa kwentong Para kay Soledad Buenavista, maraming isyong palipunan ang nakikita doon sa kwento. Dito sa linyang napakahirap na maging anak ng isang pukpok, walang katapusang pangalipusta ang aming binabato. Ipinapakita sa kwentong ito ang mga diskriminasyon sa pagiging pukpok at hindi dapat tinatanggap sa anumang lipunan. Pero para sa akin, lahat tayo ay may karapatang pantao at dapat tatuhin ng pantay-pantay at may respeto. Ano man ang trabaho o propesyon ng bawat isa, dahil lamang sa kakulangan ng matinong trabaho, kung kaya't napilitang pumasok ang ina ni Soledad, kaya sila ay palaging nakakatanggap ng mga pag-aapi at sinasabihan na kung ano-anong masamang sasalita. Ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study in 2013,
It was estimated that there were up to 500,000 prostitutes in the Philippines from a population of roughly 97.5 million. Ngayon, dumako naman tayo sa bisa, sa isip, damdamin at asal ng kwentong Para kay Soledad Buenavista, ang pukpok naming ina. Bago ang lahat, ako nga pala si Binibining Jean Hazel at unahin natin talakayin ang bisa sa damdamin ng kwento. Ang bahagi ng kwento na aming napili ay ang pahayag na sa paglipas ng 4 na taon na aming paghihirap ay masasabi ko na kahit paano ay nakapagpundar na si Mama ng aming munting tahanan. Ito ang aming napili sapagkat sa linyang ito mauobserbahan natin ang pagmamahal ng isang ina sa pamamagitan ng pagsusumikap na mambigyan na maganda, maayos at ligtas na munting tahanan ang kanyang mga anak. Makikita rin natin na ang pagsusumikap ng ina ay nagbigay pag-asa sa kanyang mga musmos na anak na balang araw ay giginhawa rin ang kanilang buhay. Dahil dito naniniwala kami na ang pagmamahal ay nagbibigay pag-asa. Sa katunayan, pumasok sa trabahong prostitusyon si Mami Soledad dahilan upang makapagtapos sa kolehiyo ang kanyang mga anak at magkaroon ng ginhawang buhay sa hinaharap. Kung tutuusin, may mga programang ginawa ang gobyerno upang magbigay pag-asa at tumulong sa mga taong mahihirap, kagaya na lamang ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang layunin ng 4Ps ay pagbutihin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Ang 4Ps ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa pinakamahihirap na Pilipino upang pabutihin ang nutrisyon, edukasyon at kalusugan ng mga batang may edad 18 pababa. Ngunit ang pondo ng mga programang ito ay hindi sapat upang matulungan ang lahat ng mahihirap na Pilipino sa ating bansa. Ngayon, dumako naman tayo sa bisa sa isip ng kwento. Ang napili naming bahagi ng kwento ay ang pahayag na sa murang kaisipan pa lamang ay nasaksihan ko na ang kahirapan sa buhay. Sa lansangan, ang nooy aming naging kanlungan. Napakahirap tanggapin ang katotohanang mabuhay sa wala. Ang bahagi ito ng kwento ay nakapukaw sa aming kaisipan sapagkat sa bahagi ito ay makikita ang paghihirap at sakripisyong dinanas ng mga tauhan. Kadalasan kasing nakatatak sa ating isipan na kapag sinasabing ang tao ay mahirap, siya ay tamad. Ngunit sa kwentong ito, musmus pa lamang sila, ang kanilang ina ay nangangalakal na sa pagnanais na giginhawa ang kanilang buhay. Sa gitna ng kwento, hindi natapos ang sakripisyong ginawa ni Mami Soledad upang labanan ang kahirapan. Pinasok niya ang prostitusyon para magkaroon ng mas maginhawang buhay ang kanyang mga anak. At kadalasan ring binabaliwala ang sakripisyong napagdadaanan ng mga kagaya ni Mami Soledad dahil sa negatibong pananaw at paniniwala ng karamihan sa kapaligiran ng kanyang trabaho. Ayon nga kay Salome Salve, isang kilalang sex worker sa Pilipinas sa programang Tony Talks ni Tony Gonzaga, pinasok niya ang trabaho ng prostitusyon dahil dito siya komportable at dito niya na ipapakita ang pagmamahal niya sa kanyang sarili. At higit sa lahat, dahil sa trabahong ito ay natutustusan niya ang kanyang pangangailangan sa pang-araw-araw. Kaya, imbis namang maliit at manghusga sa mga taong nasa ganitong linya ng trabaho, lawakan natin ang ating pag-iisip at huwag baliwalain ang kanilang paghihirap at sakripisyong dinaanan sa buhay. Ngayon, dumako naman tayo sa panghuling bisa, ang bisa sa asal. Ang bahagi ng kwento na nakapagbago ng asal namin ay ang pahayag na siya ay isang inang nakipagsapalaran lamang para mabuhay kami. Wala siyang ibang adhikain kung hindi makakabuti lamang para sa amin. Ang respeto at pagtanggap ay mahalaga sa trabahong kagaya kay Mami Soledad. Ito ay malaking bagay upang maibsan ang kanilang pasanin at alalahanin sa araw-araw. Sa katunayan, sa gitna ng kwento, ilan pang mga taon na nagpatuloy sa pagtrabaho si Mami Soledad dahilan upang makapagtapos ng kolehiyo ang kanyang mga anak. Ang trabahong kanyang pinasok ay isang disenteng trabaho at dapat irespeto at igalang dahil hindi naman nila pinipilit ang mga tao na tangkilikin ang kanilang serbisyo at wala silang inaapakan at sinasaktan sa trabahong ito. Sa katunayan, noong 2012, inirekomenda ng United Nations o UN na i-decriminalize ang prostitusyon.
sa bansa sa Asia at Pacific region. Kabilang narito ang bansang Pilipinas. Ito ay para maprotektahan ang mga sex worker. Ito ay sa ilalim ng kanilang Sex Work and the Law in Asia and the Pacific. Sa kabuuan, ang pagbibigay ng respeto sa kahit na sino man ay mahalaga dahil hindi naman natin alam kung ano ang mga sakripisyo sa likod ng kanilang mga paghihirap at kwento.